Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang video natin ngayon ay ang suna ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayong July 27, 2026. Ngayon guys, ay itong mga malamang na mga sasabihin ng ating Pangulong PBBM ang unang-unang kanyang mga nagawang mga programa o yung mga programa tulad ng mga 20 pesos na kilo ng bigas, napakababang presyo ng bigas na naipamahagi sa iba't ibang mga probinsya. Yan malamang ang mga babanggitin dyan sa zona ng ating Pangulo guys. Yan. Yung mga ganyang presyo guys na tinangkilik ng ating mga kababayan. Yan ang mga malamang pangunahin ng mga programa ng ating Pangulo na babanggitin dyan sa zona niya ngayong araw na July 27, 2026. Malamang ay banggitin din niya yung napaka-trending noon or kahit hanggang ngayon guys, yung flood control project. Yan, kasi napaka-corrupt ng ahensya noon na ibinulgar ng ating Pangulo guys. O di ba? Napakaraming tao ang tinamaan nito na mga corrupt. O, di ba? At may mga nakulong na. Oo, mula sa mga kontraktor hanggang sa mga senador ang napakulong na dito sa nangyaring katiwalian or corruption dito sa flood control project. At malamang pa guys na may banggitin pa ni PBBM na may madadagdag pa na makukulong. So, sana banggitin pa yan na madagdagan pa itong may mga makukulong na mga gumawa. At alam naman natin guys, ngayon, kung sino pa ang mga madadagdag na hahabol sa kulungan. No, itong mga corrupt na to na mga opisyal ng ating bayan. Ayan, o di ba? Sunod-sunod ang mga nakulong itong mga nakaraang araw at mga buwan. Yan. Kaya, aabangan natin kung may pinakabago pang sasabihin si PBBM ngayong July 27 sa zona niya. Baka meron tayong hindi pa alam guys na meron pa siyang sasabihin dyan. Posibleng banggitin niya dyan yung sa education or sa mga pagpapatayo ng mga building or mga school building guys or mga classroom na mga project na naipatayo ng PBBM administration. Yan yung mga posibleng kanyang banggitin o ang lalo na guys itong nangyaring kaguluhan sa Iran at US. Guys, kasi dito mas maraming bansa ang nahirapan. Kagaya isa na tayo ang Pilipinas na tinamaan dyan sa itong pagtaas ng krudo or yung langis. Kasi napakahirap or maraming kababayan nating mga Pilipino ang nahirapan dyan sa pagtaas ng langis na yan. Dulot nitong gera dito sa Iran. Kaya dito guys ay posibleng sabihin ng ating Pangulo na kung papaano niya ito na solusyonan itong mga kinaharap na mga problema ng ating bayan o ng ating bansa dahil sa pagtaas ng gasolina. At natulungan naman niya ang mga mas lalong nahihirapan dyan tulad ng mga pampublikong mga sasakyan, itong mga jeepney, mga bumibiyahe or mga namamasada. Yan ang mga or kahit sino, kahit mga basta't may mga sasakyan or mga kahit walang sasakyan guys kasi doon pumapalo ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Di ba?
Kaya dito guys, ay posible ito ang pagtuunan din ng pansin dito sa sunan ng ating Pangulo. Itong pandaigdigang ekonomiya. Oo. Kasi, kahit papano guys, kahit nahihirapan ng ating mga kabayan, ay ginawan ng paraan ng ating Pangulo na matulungan ang ating mga kababayan. O, di ba? Kaya, yan ang ating mga aabangan na posibleng mga kanyang sasabihin. At ang isa pa itong West Philippine Sea. Yan, maaaring banggitin niya ng ating Pangulo sa ating pagdidipinsa dyan sa mga isla na yan sa West Philippine Sea na hindi natin binibitiwan or ipinaglalaban natin ang ating karapatan dyan sa mga isla na yan na sakop ng Pilipinas. At ito ay gustong angkinin nitong mga chikwa na to, pero si PBBM ay hindi nagpapatinag dyan. O, di ba? Yan ang ating mga aabangan na sasabihin ng ating Pangulo kung anong kanyang mga sasabihin pa dyan tungkol dyan sa West Philippine Sea na ating pinaglalaban. O, di ba? Isa pa. At pwede din niyang hilingin sa mga kongreso o sa kongreso na amyendahan itong panukalang batas na anti-dynasty para itong mga buhakaw ng mga politiko o mga dynastiya ay mabawas-bawasan na sila. Di ba? Kasi karamihan, mga buhakaw, itong mga dynasty na mga politiko, sila na lang ang namumuno sa isang lugar. Lalo na itong mga sigang mga politiko na to na sila ang nagsisiga-sigaan sa mga lugar na yan. At sana ay mabuwag na yan. Yan ang posibleng mga babanggitin ng ating presidente ngayong July 27, 2026. O, di ba? O, yan ang hinihiling ng karamihan eh. Yang anti-dynasty bill. O, yan. O, di ba? Mayroon pa guys. Lalong-lalo na itong ipinatayo niyang proyekto itong National Kidney Transplant Institute. Yan ang posibleng mga babanggitin ng ating presidente dyan. Kasi napakalaki daw itong ospital na to na sa buong Southeast Asia guys. Na itong ipinatayo ng ating Pangulo na posibleng ipagmalaki niya ito. Kasi lahat ay makikinabang dyan sa ospital na yan. Lalong-lalo guys, mapadidiis o anumang mga samahan dyan, ay lahat walang pipiliin dyan. Oo, lalo na kahit didiis ka pa, ay welcome ka dyan sa ospital na yan. Basta't may mga nagdadialysis dyan ang mga gagamutin dyan. Kahit itong mga didilis na mga nagmumura kay PBBM ay makikinabang din kayo dyan sa National Kidney for Transplant Institute. Yan, yung may mga sakit sa bato. Yan, pwede kayong gamutin dyan. Kahit minumura nyo ang Pangulo. Yan, para sa inyo yan. Yung mga, yung hospital na yan na gagawin. O, nandyan na, nakatayo na guys. Posibleng next year ay matapos na yan. At mapakinabangan na nitong mga Pilipino, mapadidiis ka man na may sakit sa bato or sa kidney. Yan, makikinabang ka dyan. Kaya yung pinagmumura mo na presidente, baka pag napasok ka dyan ay magpasalamat ka kayo sa kanya. O, di ba?
Kaya guys, napakarami ang sasabihin ni PBBM ngayong July 27 sa suna niya. Itong suna niya na posibleng di ko lang alam kung mabanggit niya itong impeachment. Yan. Sana banggitin niya at sabihin niya na may impeach ka na, Inday. Yan ang abangan ng mga Pilipino kung babanggitin niya ni PBBM na yung impeachment na yan. O, di ba? Napakaraming babanggitin ng Pangulo at ipapakita sa mga DDS na mga proyekto na hindi nakikita ng mga DDS. Yan. Ipapakita yan sa zona ng ating Pangulo, yung mga proyekto niya na hindi nakikita ng mga DDLs. Oo. Kasi maraming mga DDS ang nagsasabing wala daw ginagawang Pangulo, abangan ninyo sa zona. Baka doon nyo palang malaman kung anong mga proyekto ang nagawa ng presidente o ni si PBBM, o di ba? Kasi maraming nagkakalat ang fake news guys na wala daw ginagawang ating Pangulo sa 4 na taon. Kasi ano na ngayon eh, maglilimang taon na siya eh. Pinapakalat nila na wala daw nagagawa. O, di ba? Kaya dito sa zona ay posibleng dito nila makita at maniwala na sila na meron talagang mga proyektong ginagawa ang gobyerno at mga programa. Lalong-lalo na yung mga nakakatulong sa ating mga kabayan ng mga mahihirap, guys. Yun ang prioridad ng ating Pangulo na hindi mahirapan ng ating mga kababayan ng mga mahihirap. O, di ba? Mga ayuda. O, maraming galit sa ayuda, guys. Pero sila din ang nakikinabang. Yung mga galit na nagmumura sa Pangulo ay sila yung mga unang nakikinabang naman eh. O, di ba? Kaya, dito abangan natin ang mga sasabihin niya. Yan. Yun lang ang presidente na nakagawa ng napaka-murang bigas na 20 pesos. Yan, sa kadiwa ng bayan. O, di ba? O, saan ka makakita niyan ng 20 pesos sa presyo? At tinangkilik ito ng ating mga kababayan kahit sinisiraan, may mga naninira, ng mga taong walang magawa. Pero, mas marami pa din ang mga nagpapasalamat at nakikinabang dyan sa mga presyong ganyan, pang mahirap. Pero masarap. O, di ba? Makita naman natin ang mga reaksyon nitong mga beneficiaryo ng mga bigas na mura na sila naman ang nagpapatotoo na masarap daw ang bigas kahit mura. Oo. Yung mga hindi nakatikim tuloy, sila ang mga nagsasabing hindi maganda. Itong mga tunay na mga beneficiaryo na nakikinabang, ay ito sila ang nagpapatotoo. Yan. Kaya yan ang malamang ang focus dyan ng ating Pangulo sa mga programa ng gobyerno na diretso sa masa at mga kababayan nating mga mahihirap. O, di ba? Kaya hindi ito nakikita guys ng kabilang mga grupo eh. Itong mga galit sa gobyerno or mga inggit sa gobyerno, hindi nila ito nakikita. O sinisiraan pa nila yan. Kaya dito sa zona guys, aabangan nila yan. Siguradong tututok ang mga yan kung ano pa ang kanilang makikita na mga ginagawa ng ating presidente. Yan. Mayroon pa. Yung pinakamagandang programa ng presidente, itong presidential scholar. Yan guys. Kasi ito guys, ang ating Pangulo ay namimigay or namigay sa buong Pilipinas sa bawat barangay ng 200,000. Yan. Ang 200,000 ay hinati sa dalawa. 100,000 sa barangay, 100,000 para sa mga
mapipiling 5 estudyante na mag-aaral ng kolehiyo at bibigyan sila ng 20,000 pesos bawat isang scholar na mapipili sa bawat barangay. O di ba? Asan ka makakita niyan na isang pangulo na nagbigay ng mga scholar sa buong Pilipinas, bawat barangay ay may makakatapos na 5 estudyante na makakatapos ng pag-aaral sa bawat barangay ng Pilipinas. O di ba? Yan ang abangan natin sa lahat ng mga sasabihin ng ating Pangulo. Hindi lang natin alam kung ano pang ibang mga kanyang sasabihin, kaya mag-aabang tayo sa kanyang suna. Guys, hanggang dito na lang itong ating video at hanggang sa susunod na ating